Hello everyone and hello mga Cancer. Itong reading ay para sa unang buwan ng 2026. Happy New Year and let's see anong energies for January 2026. Anong mga messages and advice card ang gustong iparating ng universe para sa iyo. Ang goal ng channel na to is to give guidance, channeling the light from the creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings dito. Cancer, ang inyong first card is the Six of Wands. Nakikita ko dito na meron kang mga achievements papasok ng 2026 or dito sa January, alam mong meron kang mga naibigay or may mga nabuga ka noong 2025. And nakikita mo to sa sarili mo na something na pwede mong i-continue. Nakikita ko rito na mas madami ka pang pwedeng gawin. Ito yung mga pagmumulan mo ng inspiration. Those things na nakikita mo sa sarili mo na nakaka-proud. Alam mo yung mga ginagawa mong tama at yung mali, alam mo kung saan ka nagkulang. So, doon ka nanggagaling ngayon. You have some failures in the past. May mga confident kang gustong gawin or may mga confident kang ginawa. Possibly, mayroong sa trabaho, mayroong sa relationship, pwedeng mayroong kang advice na ibinigay. There's some form of ambition or some kind of passionate na goals, but you have made some kind of mistakes there. And alam mo sa sarili mo na humble ka, na alam mo nagkamali ka doon. Pero let's see, ano bang dala nito sa January 2026? You have the Ace of Wands and this is your potential energy, guys. You have the Ace of Wands here. Meron kang iba pang mapagkukunan ng inspiration pagdating sa trabaho mo. This is speaking mostly about your work, guys. So ito siguro marahil yung pinaka-importante mong mensahe. You have the capability to do new things. Kasi ang dami mong natutunan in the past eh. Nakikita ko rito yung mga learnings mo. Kaya mong gumawa ng bagong trabaho, kaya mong magbigay ng bagong value sa ginagawa mong career, or kung nag-aaral ka pa man, mas madami ka pang pwedeng dalhin sa buwan na to. Yung iba sa inyo gustong mag-start ng bagong business or merong gustong bagong pagkakitaan, sobrang ganda ng energy mo ngayon because ang dami mo ngang kaya pang i-produce na bagong ideas. Kasi you have the Ace of Wands here and this is all about new beginnings, guys. You have the capability to do this. Pero ano nga ba ang mga pwede pang makatulong sa inyo for January 2026? Ang advice sa inyo is to be the emperor. Kailangan mong maging stricto, kailangan mong maging marunong at disiplinado ka sa oras mo, kung saan mo dadalhin ang iyong atensyon. Kailangan meron kang schedule. Kailangan meron kang sinusundan na structure. Kunwari na lang, let's say, gusto mong mag-freelance, gusto mo ng additional kita, kailangan mong gumawa ng bagong pagkakakitaan, gusto mong sumideline. Hindi pwedeng habi-habi lang, guys. Hindi pwedeng gagawin ko lang to kung kailan ko bet. Gagawin ko lang to kung hindi ako pagod. Gagawin ko lang to kung may extra money na ako. Hindi pwedeng ganon. Ang sinasabi sa inyo ng cards, guys, maging stricto kayo sa sarili ninyo. Kasi walang ibang taong titingin para sa inyo. Kung gusto mong magkaroon ng promotion, kailangan alam mo sa sarili mo, hindi mo hihintayin yung boss mo na siya ang magsasabi sa iyo na gawin mo to or kung ano pa man ang dapat mong gawin. Dahil ikaw mismo dapat may disiplina ka, marunong kang maging tumingin sa schedule ng trabaho mo, gaano kadami ang ginagawa mo, ano yung quality na dapat inilalabas mo, ano yung mga katangian ng isang karapat-dapat na magkaroon ng promotion, magkaroon ng mas malaking sweldo, magkaroon ng mas malaking kita, ano yung pwedeng gawin. So kung meron ka ng mga ginagawa na sideline dyan or mga kakaiba pang mga trabaho na gusto mo pang palagawin na hindi mo pa nagagawa, ito na marahil ang kailangan mo. You need the Emperor energy. Because right now,
You are trying to get to know more of yourself. Hindi mo pa na i-discover yung full potential mo. Although meron ka ng mga pasilip kung ano yung mga pwede mong gawin, alam mo sa sarili mo yung mga dapat ginagawa mo, alam mo sa sarili mo yung mga pwede mo pang gawin. But then, ikaw itong masyado pang excited at napakarami pong gustong gawin, puro ideas ka pero walang disiplina. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, and follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Guys, ang first advice card mo is Emerald, Ceremonies and Celebrations. It's a time for important life passages such as weddings, birthdays, graduations, or anniversaries. Kung meron kang mga important na mga okasyon sa buhay mo, baka may some kind of pagkataon na magkaroon ng celebration, birthday ba yan, kung ano man, bigyan mo ng pansin, magkaroon ka ng time to celebrate that. Bigyan mo ng oras yung paggugunita, yung pagkakaroon ng acknowledgement, pagkakaroon ng celebration. You need to do that because ito yung nakikita ko sa inyo na pwede pang magbigay sa inyo ng more opportunities, ng more help from other people. Baka may makilala ka dyan na makapagpakilala sa'yo ng somebody na magkakaroon ng mas magandang idea at magpaprovidean ka ng guidance. Ito yung mga pagkakataon na hindi mo dapat pinapalampas. Kung naimbita ka, why not go? Kung hindi naman ganun kalaking gastos sa'yo, kung sa tingin mo may oras ka, why not? Puntahan mo siya kasi nakikita ko rito na magiging parte siya ng magiging parte ito ng growth mo as a person and somebody who can make something out of the people or help or get some help from people na makikilala mo doon sa mga celebrations na yon. Kung hindi man ay meron kang maririnig or meron kang makukuhang suggestion, advice, or baka meron kang learnings na makukuha na mafe-feel mo sa kanila, makikita mo sa kanila na, oo nga no, ba't hindi ko yun naisip? So why not? Gawin ko din yung ganon. Your next advice card is to have trust in the situation. Kailangan matuto kang magkaroon ng tiwala. Trust nga, di ba? You need to be able to trust and have that. Ibigay mo sa ibang tao or huwag ka matakot na magtiwala din sa mga tao. And may mga bagay in your life na kailangan mo lang talagang magtiwala sa pangyayari. Baka may mga tao na kailangan mo lang din bigyan ng konti pang tiwala para gumalaw-galaw naman yung mga pangyayari doon. You also have the truth. When everything is done as an offering, even the act of speaking, you get shown when to talk and when to be silent. Your words come from silence, not fear. You do the talking, dear Lord. Take me over and speak through me. So always speak of the truth, always think of the truth, always look for the truth. Hanapin mo kung ano yung totoo and yung totoo lang din ang sasabihin mo. Importante ito because parte ito ng journey mo para magkaroon ka ng mas maganda pang January. Huwag kang matakot na sabihin yung totoo dahil may mga chance na ibibigay sa'yo para masabi mo yung nasa loob mo, masabi mo kung ano ba yung nangyayari around you, kung alam mo na merong pagkakamali yung ibang tao, tapos may mga chance na ikaw yung makapagsabi nito, why not sabihin mo yon? Your next advice card is the power of prayer. Give this situation to God for uplifting and healing, and be open to miracles. Heaven's unlimited resources, love, and answers are awaiting your prayers. Be sure to act upon the divine guidance God gives to you in response to your prayers. Huwag kang matakot na humiling sa Diyos through your prayers. Huwag kang matakot na humingi ng konting blessings. Huwag kang matakot na magdasal. Kung may kailangan ka, kakampi mo si God. And ito yung sinasabi sa'yo, you
have all the resources, you have the wit, may talento ka, kaya mong bumuo ng something na wala pa. And kung meron man sa tingin mo na kailangan mo ng tulong, huwag kang matatakot na magdasal. Yan ang reading ninyo. Please subscribe and follow para may aabangan kayong forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.